tayo ay lahat nangangailangan ng healthcare provider. Okay? So sa experience po kasi ng mga mayayaman, kahit din po sila, nangangailangan din po ng healthcare. Kung napapansin niyo po, kung si Dolphy po, bago po siya namatay, gumastos po ang buong pamilya niya ng 29 million. Din ganoon din po ang nanay ni Miss Sharon Cuneta, bago po namatay, gumastos po ang pamilya si Miss Sharon ng 200,000 every day. Sa hospitalization po yun. Then ganun din po ang mga kilalang celebrities, gumastos po sila na malaki para lang po sa healthcare needs nila. So ibig sabihin po, ang sakit ay wala pong pinipili. So ibig sabihin, nag-uupo siya ng pera, mga inipon, at pati po ang investment nagagalaw dahil po sa sakit. So ano pa kaya kung ikaw ay walang healthcare? So mapapasama ka talaga sa isang kwarto na may mga sakit. Kaya nandiyan na po yung hawa-hawa. Maaring gumaling ka nga sa sakit mo, pero nahawaan ka naman ng ibang mga sakit. So bakit kailangan po natin ng healthcare? At bakit po hindi enough yung healthcare na nakukuha natin pag sa gobyerno? Okay, so katulad po nito, meron po tayong mga iba't ibang klaseng healthcare provider, katulad po ng PhilHealth saka SSS. Actually po, talaga hindi po sumasapat ito sa mga needs natin kasi discount lang po kasi ang makukuha natin. So maliit lang po ang coverage niyan. So kaya karamihan po talaga kumukuha po man ng mga private company na may mga healthcare. So ang ano lang po nito, ang disadvantage kasi nito, yung mga matatanda po na lalo na't may mga sakit, so sila din po ang higit na nagsasuffer. Pati po mga pamilya, syempre, sila yung sasagot. Dahil wala naman na po hanap buhay ang mga matatanda, di ba? So swerte lang po sa mga part ng Europe kasi may mga libre po talagang short term and long term dahil may mga health card po silang hawak. Ang nakakalungkot lang po kasi kapag ikaw ay nasa Pilipinas na at mag-stay for good ka na dahil iba talaga pag naninirahan ka sa sarili mong bansa. So kailangan mo po magkaroon ng short-term and healthcare, short-term and long-term din. At ito nga po yung Kaiser. At ito po ang maisasuggest po natin na pwede nating kunin kasi napakaganda po ng mga benefits ang ino-offer. Okay? So actually po, ipinapakilala ko po sa inyo ang IMG, the Total Financial Solution. So ito po yung itinuturo ng IMG na kunin natin ang Kaiser Healthcare kasi ito po yung magiging solution sa problema natin para hindi po natin magagalaw ng ipon natin at pati mga investment natin pag nagkasakit. Okay? Pag-usapan po natin ng The Solid Financial Foundation. Kasi karamihan po kasi ng yung mga kumikita ng malaki, mga nagtatrabaho sa ibang bansa na malalaking bansa, malaki ang mga kita, dito po napupunta ang mga pera na sa investment. Ano-ano po ang mga investment niyan? Maaring house and lot, mga condo, yung travel doon, travel dito, bakasyon doon, bakasyon dito, bili sila doon ng mga alahas, mga gadgets. So ito po yung mga investment. Kasama na rin po ang mutual funds. Okay? Then saka pa lang sila magkaroon ng emergency funds, saka pa lang latapusin ng mga utang, saka pa lang sila kukuha ng protection life insurance at saka healthcare. So kung inuuna mo ito, kung ano na ang sitwasyon mo dito, ilang taong ka na niyan, 'di ba? So kung napapansin niyo po, kumbaga sa bahay po, 'di ba ang matibay na pundasyon ng bahay ay nasa baba? Ganun din po ang financial natin. Kailangan ang matibay na pundasyon natin ay nasa baba. Okay? Ang solid financial foundation nasa ba at ito po yung healthcare. So sa lahat po ng investment na papasukan natin, healthcare po ang uunahin. Bakit po? Kasi kung magkakasakit ka man dito, hindi magagalaw tong pera mo. Diba? Kung magkaroon ka man ng life insurance na pang-protection mo para sa pamilya mo in case na bigla kang namatay at may binabayaran pa kayo dito bahay, hindi po magsasuffer ang pamilya mo dahil may iniwan ka life insurance na instant money na matatanggap ng pamilya mo. 'Di ba? So ito po itinuturo din dito para maiwasan po na tatanda tayo ng walang ipon, pilitin po nating matapos itong utang para makakapag-ipon po tayo. Then pilitin din po natin magkaroon ng emergency funds in case man po pumasok ang krisis. At least may mabubunot po tayo na wala tayong iistorbohin mga tao. So yun nga po, the Solid Financial Foundation start from the ground up. Ito po ang panghuli ang dapat nating ang pwede nating ihuli na investment. Ano po? Ito po ang itinuturo din po dito, yung pay yourself first. Unahin natin ang pasahurin ang sarili natin. So para po hindi po tayo mababaon sa utang,
at maitatama po natin pagbabudget, alamin po natin ang formula. Okay? So karamihan po talaga may pumapasok na income dahil nagtatrabaho. So pilitin lang po natin magtabi ng para sa Diyos, yung tithes natin. And then yung 20%, yung pilitin natin na makapagtabi tayo kahit papano sa sahod natin. Din yung the rest po, yun po yung magiging expense natin at lifestyle. So ibig sabihin po kung 100% ang income mo, pilitin mo makapagtabi ng 10%. Okay? At saka 20% para sa sarili mo. Bakit kailangan mo magtabi? Yun nga po yung binanggit ko kanina, darating kasi ang panahon na papasok sa iyo ang krisis. Ano po yung krisis? Yung time na tatanda na tayo, na wala na pumapasok na kita, magkakasakit tayo, at kailangan natin ng pera para panggastos. So manggagaling po yun dito sa inipon mo nung malakas ka pang kumita. Di ba? Then dito po, yung natitira po sa ano niyo sa budget niyo po, ito na po yung 70%. Dito na po manggagaling yung expense and lifestyle. So kung hindi man po magkakasya yan, magkaroon muna na po na tayo ng second source of income para hindi po magagalaw itong dalawang ito. Ano po? So yan po yung yan po yung the abundance formula, 10, 20 and 70 rule. Yan po ang sikreto para po mapagkasya po natin yung kinikita natin. Okay. Ito po, pag-usapan po natin dito ang tungkol po sa short-term and long-term care dito po sa sitwasyon ngayon. Kasi karamihan po kasi, kapag empleyado ka talaga, meron po talaga silang binibigay, mga company, mga bansa, na binibigay na short-term and long-term. Okay? So yun po, advice, I mean to say, sa isang company o bansa, nag-o-offer po sila ng short-term. Okay? Ang short-term po, kapag ikaw empleyado pa, kung ikaw hindi na empleyado at umalis ka na, mawawala po sa iyo ang life insurance at saka healthcare. Pero kung ikaw naman ay nag-retired dahil sa namaedad ka na, mawawala pa rin po ang healthcare mo. Kasi hindi ka na empleyado ng isang company. Pero sino po ba ang tinatamaan ng sakit? Ang tinatamaan po ng sakit, yung mga tumatanda, nasa retirement years. E paano kung nasa retirement years ka, inalisan ka na ng healthcare at saka life insurance. So, ito yung panahon na nasa krisis ka talaga dahil nawala na to. Wala ka na nga sahod, may sakit ka pa, di ba? E paano kung bigla ka pag nawala sa mundo, wala kang maiwan na life insurance, di ba? So, ang kagandahan po kasi ng Kaiser natin, meron po tayong short term and long term na pwede natin pakikinabangan kahit 61 beyond na tayo. Okay? Okay, ano po ba, ang Kaiser International po ba natin ay legal? Yes po, actually po si Ms. Sharon Cuneta po ang brand ambassador natin. At under po tayo ng Securities and Exchange Commission at saka ng Insurance Commission, okay? And then kung gusto niyo po matrace po ito sa internet o sa social media, makikita niyo rin po 'yan sa internet, okay? Ito po, ang kagandahan po kasi pag kumuha po tayo ng Kaiser Healthcare, ito po yung tatlo ang benefits na binibigay sa atin. Ano po yan? Yung ipon po natin, naka-invest po yan dito sa mutual funds. Okay? Para lumaki po yan. And then, yung magkakaroon po tayo ng healthcare at the same time, in case when you die too soon, may maiiwan ka po sa anak ninyo. Yung tinatawag po nating life insurance. Okay, kung interesado po kayo magkaroon ng healthcare, ng Kaiser sa Pilipinas, may 7 years po tayo mag-iipon and waiting lang po tayo ng 13 years. So umaabot po siya ng 20 years. Kung para po sa inyo ay matagal ito, actually po, swerte lang po natin kasi maganda po ang offer sa atin ng Kaiser kasi habang nag-iipon ka, may healthcare ka na magagamit. Kung hindi mo siya magagamit dahil malakas ka, mas maganda po kasi yung ipon mo po, lumalaki yan at pwede mo pong kunin lahat yan pagdating po ng ika-20 taon. Okay? So hindi ka po talo diyan. Lumalaki yung pera nilalagay natin. So halimbawa po kung kukunin po natin is Plan 100, ito po yung yearly amount niya and then ito po yung total contract price. So kung ikaw ay nasa age 22 years old, mag-iipon ka po ng 7 years. Then waiting na lang po itong 13 years. So habang nag-iipon ka po, meron ka pong healthcare na magagamit. Patulad po ng annual physical examination benefits, meron ka pong dental health benefits, pwede ka pong magpabunot ng ipin o kaya papasta o kaya marami po.
Okay? So, ang dami po niyang mga benefits yan. In case man po na ma-hospital ka, may budget po sa'yo ng sa'yo na 600 pesos or 1,000 pesos per day. Depende po kasi sa plan na kukunin natin. Then yung pang-apat po, may budget din sa'yo na 40,000 to 60,000 a year. Depende po sa plan na kinuha natin. Then ang kagandahan po kasi nito, kung hindi po kayo nagkakasakit dahil nasa ibang bansa kayo o dahil sa hindi kayo nagkakasakit, kung hindi nyo po nagamit ito, pero po ang ibabalik sa inyo pagdating po ng maturity. Ano po? So, yun po yung sinasabi namin na ano mo siya, yung magbe-benefit ka talaga kapag hindi mo siya nagamit. Okay? And then yung panglima po, yung basic medical health benefits, nandiyan po yung physician fees, marami po. So, alamin niyo na lang po sa sponsor niyo yung kabuuan na yung mga benefits na yan habang kayo po ay nag-iipon ng 7 years. Okay? Then another benefits po, in case po na bigla tayo nawala sa mundo na hindi na tayo huminga, kahit ikalawang taon pa lang kayo dalawang taon pa lang kayo nakakapag-ipon, automatic na po ito po ay wave na fully cash na po 'yan. Okay? So wala na pong babayaran ng pamilya mo. So in case man po na disabled ka, confirm naman po. So kahit nakadalawang taon pa lang po, automatic na po wave na po 'yan na fully cash na po 'yan. Okay? In case man po na bigla kang namatay, nawala ka sa mundo sa ikalawang taon, so ito po yung matatanggap ng pamilya mo. May life insurance po siya matatanggap. Pero in case man po dahil sa aksidente, ito po yung magdodoble. At mga nagre-range po yan, mga 900,000. Okay? And then, yun po, family assistance service. In case man po na ipagamit po natin, kung ikaw po ay may asawa at ipagamit po sa asawa mo, sa anak mo, pwede po yung card. Pero yun din po, yung laman na yun ay hindi nila pwedeng gamitin. Pwede lang po nila ang gamitin para makapasok kayo sa ospital. Magkaroon din po sila ng kahit papaano na discount. Okay? Ito po, pag-usapan po natin ng extended period. Ito po yung waiting period. Okay? So, ang tawag po natin dito, investment period. Kasi dito po nagsisimula yung interest ng perang ipon natin. So, nagko-compound po siya. So, nagdodoble po siya. Okay? At the same time po, meron ka rin po mga healthcare benefits na magagamit. So, alamin nyo na lang po ito kasi nandito na po mga pre-existing illness at mga malalang sakit. Okay? So, kung hindi, yun nga pong binanggit ko nung una, kapag hindi nyo po nagamit, pera po ang babalik sa inyo. Actually, ito lang po naipon ninyo kung itong plan na pinili nyo. Sa buong 7 taon, ito po yung nabuo nyo. Pero ang ibinibigay po sa atin is 1.1 million. Okay? So, kung pwede mo pong kunin yan, pwede nyo pong kunin lahat ng pera na yan kung kakailanganin nyo. Pero pag kinuha nyo lahat yan, automatic po mawawala sa inyo ang healthcare. Pero kung gusto nyo pong tuloy-tuloy pa rin ang healthcare natin, yung healthcare na benefits at saka yung advantage niya, lumalaki po yung pera natin. Okay? The more na lumilipas ang panahon, the more na lumalaki ang perang na kung nandyan sa healthcare. Okay? So yun lang po sa pag nagkakaroon po ng late payments katulad pag umaabot po siya ng 2 months, automatic po may 1.5% po siya na interest. Mamimili lang po kayo kung gusto niyo pong i-update or redate. Kung hindi kakayanin talaga na i-update, pwede niyo pong i-redate. So may mga porsyento po siyang charge diyan kasi syempre tinatrabaho po kasi yan. So at the same time may pipirmahan din po kayo na ipapasa. So kung gusto niyo po matrace sa mga payments niyo po sa company, sa Kaiser, para ma-monitor niyo po, i-click niyo lang po ang www.kaiserhealthgroup.com. Lalabas po dyan. Hahanapan lang naman kayo ng username and password. And then, makikita niyo na po dyan. Okay? So kung gusto niyo po malaman kung ilang hospital meron sa Pilipinas, yung accredited hospitals, more than 500 hospitals na po tayo. At saka, ipapaalam ko lang din po sa inyo, yung Kaiser plan na kinuha ninyo, ay pwede pong mai-transfer, pwede pong maipamana. Okay? Then balik lang po tayo dito sa kaiserhealthgroup.com, itong site na to, matitrace nyo rin po kung anong bansa o anong hospital malapit dyan sa inyo para hindi ka na po lumayo. Okay? So, i-click nyo lang po dito ang pangalan ng lugar ninyo, then lalabas po dyan yung malapit na hospital na pwede nyo puntahan in case man po nakakailanganin. Okay? So, sa mga payments po, pwede nyo po lapitan itong mga accredited bank. Okay? Ito yung mga account number. So, kung tatanungin nyo naman po kung magkano siya, so ito po yung age
minimum plan per age. Kung 10 to 40 years old ka, pwede ka po sa plan K45, 2,647. So kung depende po sa edad nyo kasi, medyo mas mataas po siya pag medyo nasa edad na tayo. Pero we suggest po sa talaga, kung may pera ka din naman, kunin nyo po yung mas mataas ang plan para mas mataas din po ang benefits. Okay? So, yung mga list of corporate account po, yung mga ano po, yung mga member po ng Kaiser, ito po yung mga list of corporate accounts. Actually po, ito po yung mga listahan. Napakarami na po kahit po mga nasa Senate of the Philippines, mga congressman, kahit po mga Department of Agrarian Reform, Court of Appeals, part na po rin po sila ng Kaiser. Okay, so ibig sabihin, hindi lang po ang mga taga-IMG ang mga member ng Kaiser, kahit po ang mga nasa gobyerno po, mga matataas na posisyon, kahit po mga celebrities. So, napakaswerte po natin kasi ang ganda ng mga offer ng Kaiser at mga coverage niya. Okay? So, ito lang po, International Marketing Group. So, ito po yung pinupush po kasi ng Kaiser sa mga kababayan natin na business solution. Unahin po talaga natin ang Kaiser, higit sa lahat. Okay? Yun lang po ang presentation ko, ang mai-share ko sa inyo at sana po may naintindihan po kayo at saka kung meron pa po kayong dagdag na tanong, pwede niyo pong kontakin ng sponsor niyo para mailatag po sa inyo yung mga benefits pa na maraming benefits na maibibigay sa atin. Okay, maraming salamat at back to you, Ms. Beth. Hello, Ms. Beth. Hi po, hi. Dan bilis naman. Parang Hello. Thank you, Ma'am Tere. Thank you so much for this today sa topic mo po. Maraming salamat. Marami po kaming natutunan regarding sa topic mo. So, dito po, welcome po sa mga bago dito sa umattend po ng Zoom ngayon. So, may participants po tayo ng 29. May mga question po ba kayo?